Hello mga lalabs, mga vayots, mega love shoutout po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon o gabi saan man sulok ng mundo. Mega love shoutout sa mga kapwa ko po FWs around the world. Hello, mega love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. Pasensya na po kayo sa aking boses kasi mayroon akong dito sakit sa lalamunan, ubo, tapos may lagnat trangkaso. Pero magbablog pa rin ako, no? So, yung topic natin po ngayon mga lalabs, mga bayots, ay may good news po sa Bongbong Marcos administration. At pasalamatan po natin dito. Yun nga, pag may magandang gawain na gawa si Bongbong Marcos, pasalamatan natin. No? So, ito para sa ating mga minamahal na mga guro. No? Na yun, si Bongbong Marcos, sabi dito ng One News, ng Philippine Star, Marcos signs low hiking allowance of teachers to 10K na siya, no, dati 5K. So, dinagdagan na niya ng 5K para mag 10K na yung mga allowance ng mga guro. No? Sabi dito, the signing of the Kabalikat sa Pagtuturo Act will eliminate out-of-pocket expenses and help teachers perform their duties better, according to Senator Sonny Angara, one of the authors of the law. So, matatandaan natin mga lalabs, mga bayots, bakit may 5K itong mga teachers na to during pandemic, di po ba, na siyempre online ang klase, tapos magkano ang sahod. So may nagkaroon ang gobyerno ni Duterte dati ng nagbigay ng 5,000 pesos pang bayad internet, sa kuryente, etc. So ngayon ay dinagdagan ng isang ng batas ng senador ba so ni Angara. O yun, napirmahan na po ni Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi man ito magiging ganap na batas kung hindi ito pipirmahan ni Bongbong Marcos. And besides, dapat niya itong pirmahan dahil para ito sa mga estudyante. No? Ang number one naman makikinabang dito, hindi naman guro, mga estudyante dahil pambili ito ng mga chok, mga kung ano-ano pa allowance para hindi na po mabawasan ang sahod ng mga guro dahil yung education sa Pilipinas is napaka baba po no ng quality level natin. So ngayon, sabi dito, a bill raising the annual teaching allowance of public school teachers to 10,000 beginning next school year was signed by President Marcos into law. So pasalamat po tayo kay Pangulong Marcos na at least naawa, hindi na lang po puro sa mga ayuda napunta yung mga billions of pesos. Magkano lang yung napunta sa mga binigyan ng ayuda, mas marami yung naibolsa. So mas maganda na bigyan to sila ng tawag dito allowance. Kung tutuusin, konti nga to kaysa mga billions of pesos na naibubulsa ng mga politiko dyan sa Kongreso, sa Senado, lalo na ngayon na may ano pa si Bongbong Marcos pala ha. Yan yung sunod nating topic dyan sa 800 billion pesos, kulang-kulang 1 trillion na kanang na presidential tawag dito pork barrel. So under Republic Act number 11997 or the Kabalikat sa Pagtuturo Act, the teaching allowance will increase from 5,000 to 10,000. Ayun na nga, sa beginning school year 2025 to 2026. By the law, exempt the teaching allowance from incoming tax. Ay, Diyos ko, nga naman kamagkano lang yun, tapos anuhan pa ng tax. Diyos ko po, patawari. Vice President and Education Secretary Sara Duterte was not seen during the signing ceremony at Malacanang on Monday, June 2. Ito nga yung hinahanap ni Abi, no, ni Mike Abi, nasaan daw si VP Sara? Bakit hindi daw nagpakita sa Malacanang? Para naman tanga si Mike Abi na ang kanyang amo dyan sa Malacanang, iayaw kay VP Sara.
So, yun. Nasaan nga ba si VP Sara? Na siya yung DepEd Secretary at alam natin, no, na masaya talaga si VP Sara dito. Kung tutusin, andyan siya. Pero nasaan nga ba? At anong dahilan kung bakit wala si VP Sara dyan? So, sabi pa rito, among those present at the event were Senate President Francis Escudero, Speaker Martin Romualdez, and members of the cabinet. Kaya pala hindi pumunta dyan si VP Sara dahil alam niyang andyan si Tambaloslos. Dalawa lang yan ang teorya ko kung bakit wala si VP Sara sa pinaka-importanting araw, no, na pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa bagong Republic Act na to, no, para sa dagdag allowance ng mga teacher. Una, baka hindi po siya inimbitahan ni Pangulong Bongbong Marcos na pupunta dyan. Kasi imposible po, mga lalabs, mga vayots, na si VP Sara hindi dadalo sa isang ganitong espesyal na pagtitipon na kung saan ay ang kanyang departamento sa DepEd ang magbi-benefits ang kanyang mga teachers. So, magiging proud po yan si VP Sara. Pero wala siya dyan eh. Yun ang una kong teorya, na baka hindi siya inimbitahan. Baka inutusan na naman ni Liza Marcos si Bongbong Marcos na wag imbitahan si VP Sara. O, di ba kamakailan yun nung nag-travel sila sa, saan ba yun? Brunei at saka papuntang Singapore, di ba? May mga napanood pa akong mga vloggers doon na nagsasabi, wala si VP Sara at hindi siya yung umupo bilang Pangulo ng Pilipinas ng pansamantala. Iniwan daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang executive secretary na si Lucas Bersamin ang mamuno sa bansang Pilipinas habang yung Pangulong Bongbong Marcos ay nagpapabula-bula ng kanyang mga bunganga sa mga speech niya doon sa Brunei at saka sa Singapore na wala din naman napala. Kahihiyan pa ang dala ni Bongbong Marcos doon, nagkalat pa doon. Or ayaw lang talaga ni VP Sara makita yung pagmumukha doon ng mga plastic at mga manggagamit kagaya ni Bongbong Marcos. Sino pa ba? Si Martin Romualdez at yung ibang mga senador dyan, no? So, alam niyo ba naman itong nakachat ko ngayon, itong teacher ng anak kong bunso, no? So, nagtanong ako sa kanya kung yung sahod ba nila talaga ay 29,500 pesos. So, ang message niya dito sa akin is, hindi po lahat. Kasi yung iba daw, lalo na mga newly hired teacher, hindi daw 29 automatic. Depende daw yun. Saan ba yun? Sabi niya dito. Depende daw yun, no? Kung ma-promote. So, yun daw. So, masaya na rin sila, sabi niya dito, na dagdagan yung kanilang 5K na allowance na magiging 10,000 na. So, next year nila yan ma-avail. Yung pinirmahan ni Bongbong Marcos ngayon na batas. So, ang isa pa sa kanilang ikinasasaya ngayon, sabi nito ng teacher ng anak ko, ay may ano kasi dito, saan na yung sandali itong sabi niya dito na masaya sila dahil nga sa sinabi ng DepEd ngayon ni VP Sara na kailangan magkaroon ng 1-month vacation ang mga guro at kailangan talagang magpahinga sila, no? So sabi pa niya dito, sabi ko kasi sa kanya maganda ang pamamalakad ngayon ni VP Sara bilang DepEd Secretary. So, ang sabi niya ngayon, ang sabi niya sa akin, as in ate, sabi niya, same karon or kasi Bisaya, siyempre, i-translate ko na lang sa Tagalog, no? Sabi niya, same sa ngayon po, na 1 month, no? First time ever daw,
First time ever daw sila nakapagbakasyon na walang seminar, nasalihan, kay walang seminar na apilan. Kay kung hilabtan pwede mo rin reklamo. So kung sila daw ay pakialaman, pwede daw silang magreklamo. So masaya po yung mga teacher ngayon sa pamamalakad ni VP Sara. Kaya nga hindi ikapagkaila na si VP Sara po sa administrasyon ni Bongbong Marcos sa kanyang gabinete. Siya yung may pinaka-highest na trust at approval ratings, si VP Sara. Kagaya ngayon So 1 month vacation ng mga teachers, around 800,000 teachers yun. Masaya sila na sa kanilang bakasyon ngayon na buwan na to. Wala silang seminar or pupuntahan ng mga activities sa school. Kaya talagang fully talaga silang pahinga, kung saan sila gusto magbakasyon, lahat-lahat na pupunta, malaya sila. Masayang mga guro ngayon. First time ever daw ito nangyari according dito sa teacher ng anak ko. So, talagang kung tanggalin man ni Bongbong Marcos si VP Sara dyan sa kanyang gabinete niya, parang nakakatawa din na kung saan tanggalin mo yung isa. Yun na nga lang yung pinagkakatiwala ang gabinete mo, sa iyong administrasyon, tanggalin mo pa, nakakatawa. Na mas malaki pa yung trust and approval ratings ng isang Sara Duterte kaysa presidente natin ngayon. Yeah. Di po ba? So, kahit pa paano, pasalamat po tayo kay Bongbong Marcos na kahit pa paano, naawa din sa laki-laki ng pera ng taong bayan, inapunta lang sa mga bulsa, sa mga ayuda-ayuda na mas malaki pa yung naibulsa kaysa naipamigay. Mas dapat nga dagdagan pa ni Bongbong Marcos yun. Magkano naman yung budget next year dahil may pambato naman sila dito. Sasabihin na naman nila na may dagdag 10K sa mga guro allowance kaya dagdagan yung budget ko ngayon is 5.7 trillion sa 2024. Baka mga 6 trillion na yan next year. Utangin pa yan. Taong bayan magbabayad yun. Yan sa next topic natin. Talagang maluloka kayo. Lalo na tayong mga kapwa ko po, FWs, iiwan ko na lang. Hanggang galit na lang tayo na nabudol din tayo nung bumoto tayo kay Bongbong Marcos. Magsisi man, huli na. Pero sana nga mapalayas na yan para matapos naman yung pagdurusan ng taong bayan.